Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So anong klaseng investigative body yan? Ngayon, sa kasalukuyan, ako in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kaya ko nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So pinapaspasan na namin to. Marami kasi ito At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay. Nabanggit niyo po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yan naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH, bakit di sila pumupunta doon? Diba? Opo. Ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko tong 51 billion. At ang ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso na tao lang ni Pulong si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Kaya yan ang sitwasyon dyan.
Partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte and Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito pong, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes. Okay. Na-file na natin. Kasi nga hindi gumagalaw itong ICI eh. Ano na Ako pong, na lang mismo. ano na pong estado noon na Senator Sunny? I would like to believe na nagsisimula na yung finding phase ng Office of the Ombudsman. Kasi matagal ko nang na-submit yan. Dapat pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na itong kaso ni Bongo. Biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Bawal magkaroon ng kontrata sa nasasakupan mong teritoryo. Siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Kaya kung ikaw ay senador, wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Kasi merong conflict. Ito, 200 contracts ang inaward. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat unang nakukulong. Pero, yun na nga mahiwaga eh. Di ba? Anong ginagawa nitong mga ito? Now, Senator Sunny, nakuha namin itong list ng umano'y DPWH leaks kung saan nakalista as a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan kasi yung sa NEP. At ang sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Makita nyo. Oo. Anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, pag tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag ho naman yun eh. Makukuha natin yan sa DPWH, saka sa DBM, kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022. Pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Yusek Cabral. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uusapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste. And I'm sure you are monitoring this. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan nga po ang sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata nung tatay niya na napirmahan ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president. Hanggang nung senador siya. Maliwanag na po yun. Na-build na yung case. Ito, ano lang to, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Leviste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong kay Pulong, buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion pesos sa isang distrito? Yun na lang common sense. Kaya, yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo kumbinsido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho?
right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi, di ba, dapat magsisimula ka. Kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. O, inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Sino nagrekomenda sa kanya dyan? Si Bongo. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila ngayong Marcos administration lang. Bakit? Di ba? E paano mo ngayon makuha kung saan ito nanggaling? O si Yusek Cabral, buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talaga lumawak yung influensya niyan. Diyan naging notorious yan. So dapat doon nila sinimulan.